isa po sa malaking grupo or organization na dapat ay ikonsidera at pakinggan nating lahat at ng Korte Suprema ay itong PhilConsa. Ano bang ibig sabihin ng PhilConsa? Ito po yung Philippine Constitution Association. Samahan ng mga professional, mga non-government organization, pinangunahan ngayon yan ni Chief Justice, former Chief Justice Puno, na nakatutok po sa ating gobyerno at sa ating mga batas, especially ang saligang batas. Kaya nga PhilConsa, Philippine Constitution Association. Ano man ang galawan, implementation, at issue sa ating saligang batas, sila po ay merong authority at meron silang mga komento at paliwanag kung tama o mali o kung ano man ang kanilang nakikita, observation sa implementation ng saligang batas. At dahil dyan, nakita nila na may pagkukulang o pwedeng nagkamali ang Korte Suprema sa kanilang ruling na binabago ang initiation po ng proseso ng impeachment sa Kongreso at sinabing unconstitutional ang Kongreso tungkol dyan, nagsalita na po ang PhilConsa. Sila ay kasama sa umaapila na i-reverse ang desisyon at ruling ng Supreme Court. Dahil pwede raw mali. Baka daw mali lang ang interpretation o mali ang mga dokumentong nakarating sa Korte Suprema. Kung yung mga gunita, hindi naman lahat ng dokumento na hiniling ng Supreme Court ay naibigay ng Kongreso. Dahil ang kailang paniniwala, yung ibang dokumento ay kanilang karapatan na panindigan na kanilang dokumento ito at hawak nila, hindi kailangang ibigay. Dahil mayroong exclusive din kapangyarihan ng Kongreso sa ilalim ng saligang batas kung ano ang kailang obligasyon bilang House of the People. Ayan po yan. So, PhilConsa, isa ho yan sa malaking organization. Sana ay pakinggan. Maliban dyan, yung iba pang sektor ng mga civil society, marginalized sector, mga manggagawa, samahan ng ibang mga abogado, mga professor ng iba't ibang college, faculty, tulad ng University of the Philippines na opisya ring sumulat sa Supreme Court para iparating ang kanilang pagkadismaya dun sa unang ruling. So matindi po, hindi biro ito. Pwedeng nasasaktan dito ang Korte Suprema pero wala tayong magagawa. Taong bayan po ito, katulad ng aking sinabi, dapat ikonsidera dahil mahirap po na tuloy-tuloy na masira ang tiwala ng taong bayan sa ating mga batas at justice system. Yan ang pinapangalagaan dyan. Panagutin ang lahat ng impeachable official na posibleng umaabuso ng abuso sa kailang kapangyarihan. Yan naman ang layunin ng impeachment. Wala namang, wala namang pagkakakulong dyan sa impeachment. Removal lang, pagtanggal lang sa posisyon ng mga posibleng umaabuso. Yun po yun. At ban sa lahat ng mga public office, yun po ang kaparusahan dyan. Pero walang pagkakakulong. Ang pagkakakulong, pag nasa korte, nag-trial sa korte at napatunayang nagkasala kung ano ang violation, yun ang kanilang pananagutan. Makulong na kung ilang taon. Pero sa impeachment, wala akong pagkakakulong. Matatanggal ka lang pag napatunayan at ban ka na sa lahat ng public office, election, or appointees, kung ano man, hindi ka na pwede magpunta sa gobyerno. Yan ang kaparusahan ng pag-conviction sa impeachment court. Yan po ang proseso. Okay. Samantala, itong issue naman ng itong nakakaduda itong galaw ng mga congressman at senador dito sa issue ng flood control program. Okay lang yan kung lihitin mong in aid of legislation, baka gusto nilang amyendahan ng batas or baguhin yung batas, okay lang yun. Pero kung sila yung magpapatunay kung sinong guilty at not guilty, hindi nila trabaho yun. Ipaubaya ito sa independent body at executive department ang makikipag-coordinate sa mga independent body group, finding committee na mag-o-audit. Yun po yun Kasi isipin mo kung dating congressman at kasalukuyang congressman, dating senador at kasalukuyang senador ang sangkot diyan sa anomalyang yan. Tapos sila mag-iimbestiga, ano mangyayari? Kapanipaniwala kaya? Malamang magtakipan yan. Malamang magpapugit, publicity lang ang gimmick yan. May mag-aakusa, magdi-deny, walang mangyayari. Pero kung pure in aid of legislation para baguhin ang batas, ayun, okay lang yan. Pero yung sila yung magpapatunay, sila yung mag-aakusa,
tapos magdi-deny lang, mabawait plus lang masisira. Independent body ang dapat buuin ng Office of the President para kapanipaniwala. Yung walang political interest, yung walang personal interest. Na talagang ang aking idea dyan, mga taga-COA, mga CPA, o abogado or engineer na may background sa infrastructure project tulad ng mga civil engineer. Hindi pwede ibang engineer na walang alam sa infrastruktura. Ang civil engineer nakakaalam ng mga flood control program, infrastructure project, civil engineer nakakaalam niya. Yan ang pagsamasamahin. Auditor, CPA, lawyer, at saka po engineer. Magkakaroon ng malinaw at kapanipaniwalang resulta ng investigasyon pag-identify sinong taga-gobyerno sa local and national ang may pananagutan. Yun ang mahalaga. Pag politiko nag-imbestiga, nakakaduda yan. Baka magtakipan lang, maging mga whitewash lang yan. Sayang lang ang panahon at pera. Ay sayang ang sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Eh kung pati mag-iimbestiga, kaya-haya. Ang tinukoy ng Pangulo na mahiya naman kayo, yung nasa audience niya, doon sa SONA. Yung mga nagpalakpakan doon, standing ovation pa nakakatawa. Baka sila nagpalakpakan nung sabihin ng Pangulong, kayo ay na merong korupsyon, merong nangungumisyon, merong for the boys, merong kickback dyan sa mga project, kaya tayo binaha. Napalakpakan pa sila. Ay nandun ho sa Kongreso, mga congressman, senador, mga local official, mga kontraktor, mga taga-executive department na posibleng sabit din. Kaya sila yon. Ang linaw nga na sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Kayo ang sinabihan doon, hindi ang taong bayan. Hindi ang mamamayang Pilipino nagbabayad ng buwis ang sinabihan ng Pangulong mahiya kayo. Ang sinabihan niya ay ang mga politiko na nasa harap niya, hindi man niya nilahat. Kaya nga sabi niya, kahit kaalyado kita, maghiwalay tayo. Ayan ang ibig sabihin ng politiko, hindi taong bayan. Kaya nga dapat nung masabihin ng Pangulo, lahat sila nagtago sa upuan, nagtago sa lamesa. Dapat sila tahimik lahat kasi sapul. Pero nagpalakpakan pa, tumayo pa, standing ovation. Aba, pati yung Pangulo nagulat Sinabi na ngang mahiya kayo, hindi pa nahiya, nagtayuan pa Kaya nga, ang sabi, mahiya kayo. Ang tanong, mahihiya ba sila? Hindi. Kasi nagtawanan pa, nagpalakpakan pa. Maraming kontraktor doon, maraming involved sa corruption doon, sa totoo lang. Nandun ang mga dahilan kung bakit tayo lumulubog sa baha. Okay? Again, hindi barangay chairman, hindi mamamayang Pilipino, hindi magtataho, hindi driver, hindi manggagawa, hindi farmers, hindi simpleng-simpleng mamamayan ang pinagsasabihan ng Pangulo na mahiya kayo. Mga politiko yon, mga taga-opisyal ng gobyerno yon, mga nangurakot kayo yon. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha talaga? Grabe.